Good evening po sa inyo lahat mga kaibigan. May tao sa kabilang line. We have Jen. Hello Jen, good evening po. Hello, good evening po. Good evening. Ilan taon ka na Jen? 34 po. 34. Ang ginagawa sa buhay? Full-time ma'am. Oh, parang ano yan Programa sa ano yan GMA News Channel Full-time mom. Okay. Ilan na po anak? Dalawa po. Dalawa. Asan asawa? Wala po siya dito. Ano pong wala? Paano saan nagpunta? Sa abroad. Nasa abroad. Kayo pa rin? IC. Anong ayos din? Complicated po. It's parang Facebook lang It's complicated kayo. Opo. Kayo pa rin po ba? Sagutin mo yung tanong ko. Malabo na po kasi. Bakit malabo? May iba na siya? Meron po siyang anak na Ano po? Meron siyang? Meron na siyang anak. Meron siyang anak. Pero anak lang po kasi alam ko pero di ko alam. Okay, Jen, naka-wireless ka, lapit ka sa patukan ng telepono, huwag kang lumayo doon. Alright, sige, nag-abroad na asawa mo? Apo. Nag-abroad dyan para maghanap buhay o iniiwan kayo tapos nag-abroad, paano ba? Nag-abroad po siya para maghanap buhay. Tapos nandun na siya, bigla nagkaroon ng iba. Oo. Okay, may anak na siya doon. Gano'ng kalaki na yung bata doon? Magti 3 years old. Gano'ng kalaki po? 3 years old. 3 years old. Yung mga anak mo gano'ng kalaki na po? 15 tsaka 13. Malalaki na. Kailan kayo nag-usap ng lalaking ito, ma'am? A month ago. Ano naging usapan ninyo? Ano lang po usapan namin parang puro sa sustento na lang. So may kanya-kanyang buhay na kayo, ganun ba yung usapan ninyo? Parang ganun na po. Pero... Okay, ganito, Jen, hindi kita kayang tulungan kung hindi mo alam kung anong sitwasyon mo ngayon. Malalabuan tayo parehas niyan. Ano ang inyong setup ng asawa mo? Kayo pa rin ba o hindi na? Pag nag-boyfriend ka bukas, magawala ba siya o okay na lang din? Nagpa-file na siya ng divorce paper. Divorce paper? May ganun ba sa Pilipinas? Hindi po. Annulment? Okay. Payag ka bang maghiwalay na kayo? Payag na rin po kasi matagal na rin po yung process. Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi po. Ba't ka napatawag sa akin? Ano lang po, gusto ko lang po mag-confide kung bakit yung why it seems my life so unfair with. Ano po ulit? Paano po? Bakit po ang napaka-unfair para sa akin ng buhay. Kasi naging faithful naman po kasi ako sa kanya all this time. Sa 16 years namin pagsasama, pagiging mag-asawa. Nasa abroad, nandito. So never kang tumingin sa iba, siya lang talaga? Oo. Ang tanong mo, bakit naging unfair sa'yo itong pangyayari, gano'n? Opo, kasi naman po kasi yung iba na iniwanan ng asawa. Hindi naman sila karapat-dapat, pero... Okay, Jen? I-menos mo na sa iisipin mo yan. Huwag mo i-compare yung love life mo sa ibang tao. Okay? Magkaka-cancer ka sa utak niyan. Parang nga po Huwag mo i-pattern sa ibang tao yung love life na meron ka, okay? Naging impyerno yan, hindi yan kasalanan ng mga love life na nagtagumpay. Huwag ka mahingit sa kanila. May dahilan kung bakit kanya yung love life mo, okay? Hindi ko sinasabing kasalanan mo, okay? Tumawag ka sa akin para magtanong bakit unfair sa'yo yung naganap. Ganun ba yun? Ganun po ba yun, Jen? Opo. Alam mo kung nakakalungkot na part? Alam mo kung ano? Hindi po. Hindi ko kayang sagutin yung tanong mo. Hindi kita naloko. Hindi. Gusto ko lang po kasi maging panatag yung loob ko. Gusto ko po maging tahimik na rin.
gusto ko matanggap sa sarili ko na bakit ganito. So hanggang ngayon hindi mo patanggap? Hindi ko. Kasi hindi naman po ganito yung pinangarap kong buhay. Family life. Nung mag-usap kayo ng asawa mo, Jen, nung first time mo malaman na meron siyang iba sa ibang bansa, paano niya pinaliwanag sa'yo na gusto niya na ng buhay na hindi ka kasama? Paano niya? Humingi ba siya ng tawad sa'yo? Oo, humingi pa siya ng tawad. Actually, matagal din niya na amin sa akin. Bakit niya nagawa daw yun? Siguro. Ano daw ang wala ka? Ano yung labis sa'yo? Ano yung kulang? Ba't niya nagawa yun? Siguro yung kalungkutan na mag-isa lang din siya doon. Magkalayo kami. Okay. Parang expect pa rin siya na meron siyang dadatnan pa rin dito. So, at the same time, keep yung relationship na doon. Parang unfair naman yun. Bring back the old time. Maybe the old lines are sounding. Maybe she'll let. Ayun na, tanggapin ko na ba yung situation. Maluwag sa akin. Okay, ang tanong mo sa akin, Jen, kung tatanggapin mo na ba na wala na yung lalaking tatay ng mga anak mo at ang magiging ugnayan nyo na lang ay bilang magulang ng 2 bata, hindi na bilang mag-asawa, tama? Oo. May choice ka ba? Totoo. Sana po. Hindi naman. May choice ka ba? Kundi tanggapin na lang. Oo, pero masakit to. Ano yung choice mo kung meron man? Actually, parang wala na rin po talaga akong choice, kundi tanggapin kahit masakit. Ikaw na nagsabi sa akin dyan, wala kang choice. Ibig sabihin, kung wala kang choice, yun lang ang pwede mong gawin. Tanggapin na lang. Diyan ganito, ang reality ng buhay, hindi mo kailangan magkamali at magkulang para lokohin ka ng partner mo. Kahit ibigay mo ang lahat, kung lolokohin ka niyan, lolokohin ka niyan. Alright? Siguro nakakainis pakinggan pag sinabi sa ibang tao, pero I'll tell you again, may dahilan kung bakit nangyari sa'yo to. That maybe after 16 years, tama? 16 years ka nagsama? Actually, kung bibilangin ko yung years na nagsama kami, siguro 2.5 lang. Kasi lagi naman po siyang wala. Umaalis. Baby pa lang po yung bunso ko. Talaga nag-abroad na po siya. Pero 16 years kayo bilang mag-asawa? Yes. Ha? Opo. Yan kasi yung problema mga kaibigan, di ba? Kung nag-asawa kayo, ang goal mo lang sa buhay para magtaguyod ng pamilya kasi normal na ginagawa yon, hindi para magkaroon ng mga kasama sa pagtanda, di ba? Opo. Yung kasi yung goal nyo, di ba, magtaguyod ng family kasi yun ang normal eh. Okay. Yun yung goal yung dalawa, di ba? You want a home, di ba? Yun ang gusto niya eh. Magkaroon ng bahay, ng asawa, ng anak. Yun ang goal niya, di ba? Pero wala sa kanya, wala sa inyong dalawa just to feel the magic, di ba? Yung magical connection to be with each other kasi pinili niyo na ibigay yung pangangailangan, di ba, kaysa yung physical. Opo. Yung nandyan lang siya lagi, pwede makausap ng mga anak mo, hindi kita masisisi, mahirap talaga buhay sa atin. Opo. Di ba? Pero pag ganyan, 16 years kayo mag-asawa, 2.5 years lang kayo, di ba, na may magkalapit sa bawat isa, ay ticking time bomb talaga yan. Since day one, na ganyan setup nyo, alam mo na, this will happen. This will happen. Di ba? Kasi po, nangarap din po kasi siya na after some time na makaipon, mag-stay siya dito sa Pilipinas. Alright, Jen. Tapos kami, ngayon Jen, nawala. let's be realistic, alright? 16 years, minus 2.5.
Alright? Opo. 13 and a half years. Hindi kayo magkasama. Tama ko mali? Opo, tama po. Anong pangarap ang alam mo tungkol sa kanya? Di ba? Kung 90% na meron kayo, di ba, sa telepono at sa internet lang nagdaan. Opo. Alright? Opo. Ang totoo niyan, Jen, pag nawala itong lalaking ito sa buhay mo, ano nawala sa buhay mo? Wala naman talaga eh. Pag tuloy naman naghiwalay, ano nawala sa'yo? Pag naghiwalay kayo at sustentuhan pa niyo yung anak mo, meron ba nagbago sa'yo? Wala. Wala naman talaga siya eh. He's never around. Tama? Opo. Oh, ano nagbago? Congratulations, magkaka-boyfriend ka na. Mas maganda ngayon, may mag-aalaga na sa'yo. Alam mo kasi ang problema, sometimes, diba, sobrang dami nating responsibilidad sa buhay at obligasyon, nakakalimutan natin maliliit na bagay that matters a lot. Halimbawa, babae ka, Jen. Bilang babae, it matters a lot, diba, na somebody will tell you from time to time that you're beautiful, diba? Na pag malakas ang ulan, malamig ang panahon, may ihakap sa'yo. Tama? Tama, mali. Tama po. May ganun ka ba? Wala po. Kung nakaantabay siya, well, it's time for you to say goodbye. Magpaalam ka na. Kasi ang totoo niyan, Jen, tinatanong mo ako kung tatanggapin mo na. Wala ka naman choice eh. Tanggapin mo o hindi, mawawala pa rin siya. So you have no choice. Pag hindi mo tinanggap ito ng lubusan, magiging bitter ka lang. Ganun po. Every time po kasi, bumabalik-balik pa rin po sa minsan, parang depressed na po din talaga ako. Normal po yun. Alam nga naman magsaya ka na wala ka ng asawa. Di ba? Opo. Hindi ko po ma-overcome eh. Hindi mo ano? Overcome yung... Sabi mo lang yan. Alam mo, Jen, darating yung panahon you try to look back today, July 4, maaalala mo nag-usap tayo at sobrang lungkot mo. Pag dumating yung time na magaling ka na, you will tell yourself, oops, napagdaanan ko pala. It was just another day, kinaya ko pala. Alright? Opo. Alright, Jen. Madaling sabihin sa akin na, come on, tanggapin mo na, accept the fact na wala na siya. Diba? Pero iba yung nasa kalagayan mo. But if you continue, diba, waiting for him, are you still waiting for someone? Wala naman, diba? Yung... Okay lang po kasi sana kung... Ano eh... Kung uuwi na talaga kaagad-agad siya. Jen? Hindi niya rin masagot. Jen! Huwag mo nang pangarapin yung bagay na hindi niya naibigay sa'yo kahit kailan. Ngayon pa ba? Paano po ako yung... Ha? Paano po yung pagtanda ko? Mag-birthday ka taon-taon, tatanda ka. Hindi po yung makasama ko po sa buhay. Yun nga, yung sinasabi ko sa'yo, nakikinig ka ba sa akin, Jen? Yung mga kasama sa buhay, he was never there. Diba? Siguro talaga hindi siya nakalaan para makasama mo ang buhay. Siguro ang fulfillment ng relasyon nyo bilang dalawang tao sa mundong ito ay para maging magulang dalawang bata. After noon, naitaguin nyo sila, it's over. $16 years. Diba? 13 and a half, malayo sa iyo itong lalaking ito. Tama, mali? Malayo po. Diba? Alam mo ba kung anong favorite food niya? Alam mo ba kung anong favorite food niya? Ngayon po, hindi ko na po alam. Pero That's the point. Asawa mo yan. Hindi mo nakakilala eh. Diba? Nakuha mo yung point? You're supposed to know everything about your husband. Tama? Favorite food nga niya, hindi mo alam eh. Umaasa ka magiging kayo? Umaasa ka maaayos niyo pa yan? After 16 years. Ayusin mo yung line mo. Ito na po. Kung nakaantabay siya, what do you wanna tell him? Jen, fix your line. Ito na po. Ang pangalan niya? Edwin po. Say goodbye, dali. Say thank you for everything he's done to you, di ba? For fathering two of your kids. Say sorry sa lahat ng mga nagawa mo sa kanya, kamalian. Kung meron man, malaking bagay. And then finally,